Ay! Lakad lang kayo. Being selfless, he always makes sure na pino-prioritize niya ako. So, I've never really experienced na someone would do things for me. Few months within our relationship, it took me some time to be like selfless also. Kasi most of the time, I'm very independent. Outside of my family, parang nahihirapan akong... Let's just say, I always do things on my own. Parang nahihirapan ako na may ibang tao pala na part sa life ko. Kasi I'm super independent. So, I always make sure, like, it's a constant reminder na hindi na lang ako nag-iisa. Like, I always consider friends. Ngayon talagang antok na antok ako, tsaka tinuruan niya akong maging pasensyoso palalo. naman. Tama. Hindi, joke lang. Hindi. Huwag yan. Papatayin tayo, mamamatay tayo. Para hindi tayo mabot ng kasal. How to treat life a little more serious. Kasi as a happy-go-lucky person, medyo sa kanya ko natutunan magseryoso sa mga bagay-bagay na dapat magseryoso. The day before the proposal, it was very intense. I haven't shared it with like online. I cried a lot the day before, 2 days before the proposal pala. Because what happened, it was like Taylor Swift concert. And then, ang nangyari, naiwan ko yung costume ni Reds. Na sobrang na-stress kami kasi pinagawa pa talaga namin yon. And then nabash pa ako because of the costume and all. So parang a lot of things happened before the event. Nung naiwan ko, ako may kasalanan kung bakit naiwan ko yung costume niya. Nasa akin pala yung top niya na may ruffles na very important para maano talaga na Romeo and Juliet. So, during that time, I was so stressed. Feeling ko like sumabog na talaga ako. Grabe, as in nag-emotional breakdown ako. Ang lala. Yung umiiyak na ako sa floor. Tapos kinukuha ko yung phone ko kasi magbubook na ako ng flight pabalik ng Pinas just to get the costume, guys. Tapos balik na naman ako ng Japan. Yun yung first na solution ko on my mind. Tapos si Renz, si Bards, kinukuha niya yung phone ko. Anong ginagawa mo? Kasi nakikita na niya, nagbubook na ako ng flight. Anong ginagawa mo? Magbubook ang flight, babalik ako Pilipinas. Tapos parang sabi niya, Bards, huminga ka, tingnan mo ko. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ko. Parang ganon. Hayaan mong tulungan kitang solusyonan yung problema mo. Tapos dun ko na-realize, like, shucks, yeah. I'm not alone. Parang ganon. On the side, as in, chinachat na niya kung sino pwedeng tumulong sa amin and all. Tapos nagawa niya talaga ng paraan. As in, I was really amazed. Tapos dun ko na-realize, this is the person definitely I will be with for the rest of my life. And the next day, nag-propose ka siya. Kaya, after ng proposal, sinabi ko talaga sa kanya, nung nag-emotional breakdown ako, na-off ka ba or nagdalawang isip ka ba? Tapos sabi niya, hindi. Ang bilis nang sabi niyang hindi. Siyempre, meron. Kaya nga, umabot tayo dito di ba? Yun yung time na nakita ko gano'n niya mahalin yung pamilya niya. So, yun yung gusto kong mangyari kapag nagkapamilya kami. Na mahalin niya yung magiging pamilya namin kung paano niya mahal yung pamilya niya. No! Tropa-tropa lang talaga kasi yun. We both have the same mindset na we're doing it because of our followers. Maraming humihingi during that time. So parang para sa amin, to extend our gratitude, ginawa namin yung 24 hours Jowa Challenge. And you know what? During that time, I'm actually entertaining someone. So, parang wala talaga. As in, like, walang thought na, like, the possibility na magiging kami. Kasi the first time we met, like, tropa talaga. As in, like, friends, hi, hello. Parang ganun lang. Sa una talaga hindi. Alam namin sa isa't isa, hindi namin type yung isa't isa. Okay. So, hindi ko talaga na-expect na abot dito. And alam ko siya din, hindi niya na-expect yun. Kaso nilandi niya ako.
as what I mentioned earlier, yung pagiging selfless niya, how he loves his family, like, very family-oriented. Lalo na sa mama at lola niya, yun yung pinaka-importante, like, especially for a man of, kasi, how he treats the women in his life, makikita mo, I mean, it's a big factor na kasi. So, definitely, he will treat you the same way how he treats them. Sa dedication niya sa gusto niyang gawin sa buhay, sa pag-support sa pamilya niya, sa pagmamahal niya sa lahat ng nagmamahal sa kanya. Tsaka yung support niya sa mga friends niya, like, legit, hands. Before kasi, right after if we do have conflict, before, resolution agad, like, inaano agad ako ni Ren. That was before, hindi pa namin medyo gamay yung isa't isa. But then we both realized na ako, like, don't strike while the iron is hot. Like, kasi the more na i-approach mo ko habang galit ako, or upset ako, the more kasi na makakapagsabi ako ng mga bagay na masakit. And sometimes words, you can't take it back, diba? Tapos masasaktan mo na agad yung tao. So like, give me some space. So yun yung naano niya, parang yun ang na-learn niya over time na kapag if I'm upset o ipagalit ako, okay, hahayaan muna niya ako, like, breathe. And then after nun, kapag parang kumalma, napansin na niya na kumalma ako, para sasabihin niya, ano nangyari kanina? Ba't ganun yung reaction mo? So, yun, we talk it out, tapos sasabihin ko na, at least yun, kalma na ako. So, hindi na ako makakapagsabi ng mga sasakit na masalita. Now, if siya naman yung upset, madali lang, linalambing ko lang naman siya. Paano ba lambing ang Pag siya naman yung upset, mas, siya, diretsyo na approach. Hindi ko na siya kailangan, like, pahingahin or ganun. Kasi mas gusto niya yung ganun, pag-uusapan agad. Basta ako, kung ano yung gusto niya, yun na yung binibigay ko. Pag mali siya, tama siya. Ganon. Happy wife. Happy life. Happy Pinakagusto, yung engagement, yung proposal, kung saan siya nangyari, kung paano niya ginawa, kung paano siya nag-ask ng permission sa family and closest friends ko, like, that was just the best. I would, rewind it over time. Madami. Lahat ng travels namin, sobrang, dun ko kasi na-test talaga na, kasi sabi nila, diba, dun mo matitest yung isang tao kapag ka nag-travel kayo. The patience, kaya lagi ko siyang dinadala sa malamig eh. Parang di uminit yung ulo eh. Pero ayun, lahat talaga ng mga travels namin, kasi may mga, lalo na yung mga countries na pinuntahan namin na first time namin. So, first time talaga namin nag-explore. First time namin, like, basta lagi ko siyang sinasabihan. Ito yung sinasabi ko bago kami umalis. Yung attitude mo, iwan mo sa Pilipinas. Para chill lang muna sa travel. Kasi may mga errors talaga sa travel eh. So, medyo mabilis uminit yung ulo. And good thing naman, medyo nabago niya yun kahit paano. For Bards, I hope you will never lose your focus on things, and especially on your dreams. And it's more of advice na beneficial para sa akin. Keep your patience. Ayun. Siguro compromise lang talaga. Whatever happens, let's compromise. And pag-usapan yung mga dapat pag-usapan. Communication. Communication is the key. For sticking by my side. Always. Ang daming nangyayari sa buhay ko. Offline, online. Pero nandyan pa rin siya. And I always ask him, Bards, amidst everything, you still love me? Nata-turn off ka na ba sa akin? Pero sabi, parang tanga. Nandyan pa rin siya sa tabi ko. So that's why I'm super grateful and super thankful. Buti hindi pa na yung ulo niya. Bibilang ko na siya ng helmet, guys. Thankful ako na nakilala ko siya. As in, lahat. The good, the bad, and in between. Wala na, ginalingan. Nakuha ko sa in-between. Ginalingan mo. Nantok pa ako niyan, ha?
here